Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 41. Dahil Sabado noon, maraming customer ang Evermore Diner. Isang dosenang mga turista, halatang mula sa labas ng bayan, ang kumuha ng 2 hanggang 3 mesa. At ngumiti ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na nasa edad 40 na may suot na apron at nagbuhos ng kape para sa mga turistang ito, panapanahong nakikipag-chat sa kanila, nang may malakas na boses. Ang nakangiting nasa katanghaliang gulang na babaeng ito ay ang ina ni Jeric, si Sofia Agosta. Habang papalapit ang mga yabag, inakala ni Sofia na mas maraming bisita ang dumating, at sinabi lang niya, "Welcome." Bago pa matapos ni Sofia ang kanyang sasabihin, nakita niya sina Jeric at Gerald. Jeric. Bulalas ni Sofia na may kasamang masayang ngiti. Sinigawan pa niya ang kanyang asawa, na nagluluto sa kusina, "Nakabalik na ang anak natin." Habang ang kanyang ama, na nagluluto sa kusina, ay sumagot, "Papasukin mo ang iyong anak para tulungan ako." Ang mga bisita ay naghihintay para sa mga pinggan. Ngunit hindi pinansin ni Sofia ang kanyang asawa at sinabi kay Jeric, "Jeric, papasok ako para ihain ang mga pinggan." "Siguradong pagod na pagod ka. Magpahinga ka na." Sinabi ni Jeric sa kanyang ina, "Nay, okay lang ako. Ihain ko sa kanila ang mga pinggan. Dapat umupo ka." Paulit-ulit na sinasabi ni Sofia, "I'm not tired at all. Hayaan mo ako." Bagamat sinabi niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding init sa kanyang puso dahil sa pagiging maalaga at maalalahanin ni Jeric sa kanya. Gayunpaman, idiniin ni Jeric ang kanyang ina sa upuan at ipinakilala si Gerald sa kanya, "Nay, ito ang aking kaklase Gerald." Mga libingan. Masiglang bati ni Sofia kay Gerald, "Nako, kaklase mo pala si Jeric. Maupo ka muna." Sabi ni Gerald, "Salamat, Mrs. Agosta." Pumunta si Jeric sa kusina. Sa kusina, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting uniforme ng chef at sombrero ay may hawak na hawakan ng wok sa isang kamay at isang turner sa kabilang kamay, mabilis na gumagalaw paminsan-minsan. Siya ay nakatutok, na may matangkad na mga mata. Buong display ang kilos ng master chef. Ang chef sa kusina ay ang ama ni Jeric, si Harlan Agosta. "Jeric, bumalik ka na," sabi ni Harlan kay Jeric habang nagluluto. Isang casual na, ang tugon ni Jeric at kinuha ang 2 pinggan bago lumabas. "Nakalagay ang pangalan mo sa Evermore Diner. Ito ba ang restaurant na pinapatakbo ng pamilya mo?" Tumingin si Gerald sa signboard ng restaurant at tinanong si Jeric. Tumango si Jeric, "Tama. Ito ang restaurant ng pamilya ko. Ako si Jeric, at ang pangalan ng kapatid ko ay Everly." Si Jeric ay may nakababatang kapatid na babae na tinatawag na Everly Agosta. Nagpasya ang kanyang mga magulang na pangalanan ang restaurant sa kanilang mga anak dahil, para sa kanila, ang kanilang mga anak ang ibig sabihin ng mundo. Dahil Sabado noon, maraming customer ang Evermore Diner. Isang dosenang mga turista, halatang mula sa labas ng bayan, ang kumuha ng 2 hanggang 3 mesa. At ngumiti ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na nasa edad 40 na may suot na apron at nagbuhos ng kape para sa mga turistang ito, panapanahong nakikipag-chat sa kanila, nang may malakas na boses. Ang nakangiting nasa katanghaliang gulang na babaeng ito ay ang ina ni Jeric, si Sofia Agosta. Habang papalapit ang mga yabag, inakala ni Sofia na marami pang bisita ang dumating, at sinabi lang niya, "Welcome." Bago pa matapos ni Sofia ang kanyang sasabihin, nakita niya sina Jeric at Gerald. Jeric, bulalas ni Sofia na may masayang ngiti. Sumigaw pa siya sa kanyang asawa, na nagluluto sa kusina, "Nakabalik na ang anak natin." Habang ang kanyang ama, na nagluluto sa kusina, ay sumagot, "Papasukin mo ang iyong anak para tulungan ako." Naghihintay na ang mga bisita sa pagkain. Ngunit hindi pinansin ni Sofia ang kanyang asawa at sinabi kay Jeric, "Jeric, papasok ako para ihain ang mga pinggan. Siguradong pagod na pagod ka. Magpahinga ka na." Sinabi ni Jeric sa kanyang ina, "Nay, okay lang ako, ihahain ko sa kanila ang mga ulam." "Dapat umupo ka." Paulit-ulit na sabi ni Sofia. "Hindi naman ako pagod. Hayaan mo ako."
Bagamat sinabi niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding init sa kanyang puso dahil sa pagiging mapagmalasakit at maalalahanin ni Jeric patungo sa kanya. Gayunpaman, idiniin ni Jeric ang kanyang ina sa upuan at ipinakilala si Gerald sa kanya, "Nay, ito ang aking kaklase na si Gerald Graves." Masiglang bati ni Sofia kay Gerald, "Nako, kaklase mo pala si Jeric. Maupo ka muna." Sabi ni Gerald, "Salamat, Mrs. Agosta." Pumunta si Jeric sa kusina. Sa kusina, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting uniforme ng chef at sombrero ay hawak ang hawakan ng isang kawali sa isang kamay at sa kabilang kamay naman ay naka-turner, mabilis na gumagalaw paminsan-minsan. Siya ay nakatutok, na may matangkad na mga mata. Buong display ang kilos ng master chef. Ang chef sa kusina ay ang ama ni Jeric, si Harlan Agosta. "Jeric, bumalik ka na," sabi ni Harlan kay Jeric habang nagluluto. Tumugon si Jeric ng isang casual na, "Ham," at nagpatuloy sa pagpili ng tip sa 2 pinggan bago lumabas. Dahil sa napakaraming bisita sa labas, hindi na sila gaanong nag-chat, at gumawa ng sarili nilang negosyo. Matapos may handa ang lahat ng mga pagkaing in-order ng mga bisita, nagluto pa si Harlan ng ilang ulam at dinala ito sa isang bakanteng mesa sa bulwagan kasama ang kanyang anak. Umupo na sila sa wakas. Lumapit din sina Sofia at Gerald. Nagsimula ng kumain ang lahat. Habang nag-iinuman at nagkukwentuhan ang mga bisita ay nagkukwentuhan din sila. Ang isang maliit na restaurant sa kanayunan ay medyo casual. "Jeric, bakit ka bumalik ngayon?" tanong ni Harlan habang naghahain ng kapirasong karne sa anak. Sabi ni Jeric, "Ilang buwan na akong hindi bumalik kaya bumalik ako para makita ka." "Bakit?" "Dapat kang tumuon sa pag-aaral ng mabuti sa paaralan at magkaroon ng magandang kinabukasan. Iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay." Inihain ni Harlan ang kanyang sarili ng isang piraso ng karne at nagsimulang kumain ng masayang. Tinapik ni Sofia ang matigas na balikat ng asawa at nagreklamo, "Ano ang pinagsasabi mo? Bihira na lang bumalik ang anak natin." Biglang naging mabait na kuting si Harlan. Maliban sa pagkain, wala siyang lakas ng loob na magsalita. Natagpuan sila ni Jeric na nakakatawa. Ito ang nakakatawang food chain ng kanilang pamilya. Si Jeric at ang kanyang kapatid na babae ay natatakot sa kanilang ama, ang kanilang ama ay natatakot sa kanilang ina, at ang kanilang ina ay palaging pinuprotektahan si Jeric at ang kanyang kapatid na babae. Lahat ng bagay ay may panlulupig. Ngunit anuman ang mangyari, mainit ang kanyang pamilya. Inaliw ni Jeric ang kanyang ina, "Nay, tama si tatay. Gusto niya lang akong mag-aral ng mabuti." Nang makitang hindi galit ang anak na iyon, ngumiti si Sofia, "Anyhow, sana ay madalaw mo ako ng mas madalas." Sinabi ni Jeric, "Nay, bukod sa pagbisita sa iyo sa pagkakataong ito, gusto pa rin kitang dalhin sa Oak Haven." Hindi, anak. Nagkakahalaga ng malaking pera upang manirahan sa isang kabisera ng lungsod tulad ng Oak Haven. Pagkatapos mong makagraduate at magkaroon ng trabaho, pupunta tayo. Nakangiting sabi ni Sofia. Malinaw, naisip niya na gusto ni Jeric na dalhin sila sa Oak Haven upang magkaroon ng paglilibot. Kung tungkol sa paglalakbay sa Oak Haven, ang transportasyon, tuluyan, at pagkain ay maaaring magastos ng malaki. Siyempre, nag-aatubili si Sofia na mag-aksaya ng pera. "Ma, hindi ko naman hinihiling na mag-tour ka sa Oak Haven. Gusto kong tumira ka doon sa hinaharap." Alam ni Jeric na hindi naintindihan ng kanyang ina ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag niya ito sa kanya. Hindi lang si Sofia, pati si Harlan ay nabigla. Naisip nila, tumira sa Oak Haven sa hinaharap. Seryoso. Gayunpaman, nang makita nila ang seryosong mukha ni Jeric, nalaman nilang hindi siya nagbibiro. Noon lang nila nalaman na seryoso ang anak nila. Tumingin si Sofia sa kanyang anak at nagsimulang magreklamo, "Anak, kung magbubukas tayo ng restaurant sa Oak Haven, kailangan nating magbayad ng renta. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay mayroon kaming bentahe na hindi kailangang mag-alala tungkol sa gastos na iyon dahil nagpapatakbo kami sa aming sariling lugar. Gayun din, sa mas maraming demanding na mga customer at mas maraming kompetisyon sa mga lungsod,
hindi kami sigurado kung kami ay magagawang kumita ng pera. Nag-aaral pa kayo ni Everly, at may iba't ibang gastusin. Talagang hindi namin kayang bayaran ang panganib na ito. Siya ay nagsasabi ng totoo. Kahit si Harlan ay hindi makahanap ng dahilan para tumutol. Sa sandaling ito, isang lalaking nasa katabi nilang nasa hustong gulang na may maayos na pananamit ang nagsabi kay Sofia, "Madam, kung bubuksan mo ang restaurant sa Oakhaven, sigurado akong magiging sikat ito." Parehong natarante sina Sofia at Harlan. May pagdududa sa kanyang puso, tinanong ni Sofia ang lalaki, "Sigurado ka ba?" "Siyempre naman." Paniguradong sabi ng panauhin. "Taga Oakhaven ako. Kahit na mayroong lahat ng mga uri ng delicacy, sila ay alinman. Tinimplahan o umasa sa iba't ibang masalimuot na diskarte sa pagluluto, na nagpapawala sa orihinal na sariwa at matamis na natural lasa." Pagkasabi noon, dinampot ng bisita ang mga pinggan at sinabing, "At ang iyong mga pagkain ay may natural na lasa na mahirap matagpuan sa mga restoran sa mga lungsod. Ito ang sarap na gusto natin noon pa man." Ang iba pang mga bisita ay tumanggo bilang pagsang-ayon, na umaalingaw-ngaw, "Tama. Mas masarap ang mga pagkaing rural kaysa sa mabibigat na pagkain sa lungsod. Kung magbubukas ka ng isang restaurant sa Oakhaven, tiyak na pupunta kami doon." Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Sofia at ang kanyang asawang si Harlan at sinabi nila sa mga bisita, "Salamat sa inyong lahat." Pagkatapos, ngumiti si Sofia at sinabi kay Jeric, "Jeric, napagtanto mo ba na ang ganitong uri ng simpleng restoran ng pagkain ang pinakakulang sa Oakhaven? At iyon ang dahilan kung bakit hiniling mo sa amin na magbukas ng isang restoran doon." Hindi alam ni Jeric ang sasabihin. Nang magpapaliwanag na sana siya, sinabi ng kanyang ama, "Well, ang anak namin ay isang estudyante sa Oakhaven University, isang prestihiyosong unibersidad. Siyempre makakahanap siya ng ganitong business opportunity. Kumain ka pa." Habang nagsasalita, inihain ni Harlan ang kanyang asawa ng isang pirasong karne. Malinaw, naisip din ni Harlan na ang mungkahi ni Jeric na lumipat sa Oakhaven ay hinimok ng mga prospect ng negosyo na nakita niya sa larangan ng simpleng pagkain. Kahit na sinadya niyang magpanggap na parang walang nangyari, masasabi pa rin na proud siya sa kanyang anak. Parehong hindi nakaimik sina Jeric at Gerald. Walang pagpipilian si Jeric kundi sabihin, "Oo, ngayon ko lang nalaman na kakaunti ang mga simpleng restoran ng pagkain sa Oakhaven, kaya hiniling ko sa iyo na magbukas ng isang restoran doon. Sa kasong ito, ang negosyo ay magiging napakahusay. Okay, makikinig kami sa iyo sa pagkakataong ito at magbubukas ng isang restaurant na Oakhaven para magkaroon ng pangalan para sa simpleng pagkain ng Springvale." Nang may kumpiyansa, nakangiting sabi ni Sofia. Kabanata 42. Sino ang magbubukas ng restaurant sa Oakhaven at gagawa ng pangalan para sa simpleng pagkain ng Springvale? Biglang may boses ng matandang lalaki mula sa labas. Pagkatapos, nakita ni Jeric at ng iba pa ang isang matandang lalaki na pumasok. Siya ay humigit kumulang 60 taong gulang, na may pagnipis, kulay abo na buhok at isang matambok, well-fed na mukha. Nakasuot siya ng itim na suit, leather na sapatos, habang nasa likod ang mga kamay. Kinilala ni Jeric ang matanda bilang isang taga-nayon na nagngangalang Lance Agosta. Siya ay isang sikat sa nayon. Ang dahilan ay kumita ang kanyang anak na si Kennard Agosta sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga restaurant, KTV, at internet cafe sa county. Kahit sa Springvale, mahigit 12 inn at homestay ang pagmamay-ari ng kanyang anak. Isa siya sa pinakamayamang tao sa Springvale. Dahil mayaman ang anak niya, proud din siya. Kaya naman, lahat ng taga-nayon ay napakagalang kay Lance. Araw-araw, ipinagyayabang ni Lance sa mga taga-nayon kung gaano kahanga-hanga ang kanyang anak at kung gaano karaming mga hotel at bar ang kanyang pag-aari. Siyempre, madalas siyang pumunta sa restaurant ng pamilya ni Jeric para magyabang. Hindi nagustuhan ni Jeric si Lance, na nagyabang buong araw at sobrang walang kabuluhan. Siyempre, hinamak din niya ang kanyang anak na si Kennard, na gumawa ng malaking kapalaran. Bago natamo ni Kennard ang katanyagan at kayamanan, nagsilbi na siya sa demonyo at isang ruffian.
Kahit na pinaputi niya ang kanyang sarili at naging isang mayaman, nagpalaki pa rin siya ng isang grupo ng malalakas na lalaki upang harapin ang mga maruruming deal sa ilalim ng mesa para sa kanya. Kaya, ang mga taga-nayon ng Springvale ay humanga kay Kennard. Nang makita ni Sofia si Lance na papasok, mabilis niyang binati ito ng nakangiti, "Mr. Lance, nandito ka na pala. Umupo ka." Hindi nagpaawat si Lance, diretso siyang umupo, tumingin sa mga pinggan sa mesa, at sinabing, "Mukhang fresh na fresh ang pot herb of the mountains." "Paano ang lasa?" sabi ni Sofia, "Tahan na. Aayusin kita ng plato, para masubukan mo." Pagkatapos magsalita ay pumunta si Sofia sa kusina para ayusin ang plato para kay Lance. "Mr. Lance, subukan mo." Kumagat si Lance. Nang matapos ang kanyang pagkain, nagpakita siya ng kaunting reaksyon at casual na sinabi, "Ayos lang ang lasa. Pero walang maihahambing sa niluluto ng chef sa restaurant ng anak ko sa county." Sino ang magbubukas ng restaurant sa Oak Haven at gagawa ng pangalan para sa simpleng pagkain ng Springvale? Biglang may boses ng matandang lalaki mula sa labas. Pagkatapos, nakita ni Jeric at ng iba pa ang isang matandang lalaki na pumasok. Siya ay humigit kumulang 60 taong gulang, na may pagnipis, kulay abo na buhok at isang matambok, well-fed na mukha. Nakasuot siya ng itim na suit, leather na sapatos, habang nasa likod ang mga kamay. Kinilala ni Jeric ang matanda bilang isang taga-nayon na nagngangalang Lance Agosta. Siya ay isang sikat sa nayon. Ang dahilan ay ang kanyang anak, si Kennard Agosta, ay kumita sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga restaurant, KTV, at internet cafe sa county. Kahit sa Springvale, mahigit 12 inn at homestay ang pagmamay-ari ng kanyang anak. Isa siya sa pinakamayamang tao sa Springvale. Dahil mayaman ang anak niya, proud din siya. Kaya naman, lahat ng taga-nayon ay napakagalang kay Lance. Araw-araw, ipagyayabang ni Lance sa mga taga-nayon kung gaano kahanga-hanga ang kanyang anak at kung gaano karaming mga hotel at bar ang kanyang pag-aari. Siyempre, madalas siyang pumunta sa restaurant ng pamilya ni Jeric para magyabang. Hindi nagustuhan ni Jeric si Lance, na nagyabang buong araw at sobrang walang kabuluhan. Siyempre, hinamak din niya ang kanyang anak na si Kennard, na gumawa ng malaking kapalaran. Bago natamo ni Kennard ang katanyagan at kayamanan, nagsilbi na siya sa demonyo at isang ruffian. Kahit na pinaputi niya ang kanyang sarili at naging isang mayaman, nagpalaki pa rin siya ng isang grupo ng malalakas na lalaki upang harapin ang mga maruruming deal sa ilalim ng mesa para sa kanya. Kaya, ang mga taga-nayon ng Springvale ay humanga kay Kennard. Nakita ni Sofia si Lance na papasok, mabilis niyang binati ito ng nakangiti, "Mr. Lance, nandito ka na pala. Umupo ka." Hindi nagpaawat si Lance, diretso siyang umupo, tumingin sa mga pinggan sa mesa, at sinabing, "Mukhang fresh na fresh ang pot herb of the mountains." "Paano ang lasa?" sabi ni Sofia, "Tahan na. Aayusin kita ng plato, para masubukan mo." Pagkatapos magsalita ay pumunta si Sofia sa kusina para ayusin ang plato para kay Lance. "Mr. Lance, subukan mo." Kumagat si Lance. Nang matapos ang kanyang pagkain, nagpakita siya ng kaunting reaksyon at casual na sinabi, "Ang lasa ay okay. Pero walang maihahambing sa niluluto ng chef sa restaurant ng anak ko sa county." Masama ang loob ni Sofia sa sinabi ni Lance. Maging ang mga bisita mula sa Oak Haven na katabi nila ay napatingin kay Lance na may kakaibang mga mata. Sa tingin nila, kalokohan lang ang sinasabi ni Lance. Walang ganang ngumiti si Sofia at sinabing, "Tama ka. Ang simpleng pagkain sa maliit kong restaurant ay hindi maihahambing sa mga pagkaing inihanda ng mga chef ng Kennard's Restaurant sa county." "Sofia, si Kennard ay laging may gusto sa iyong anak. Ngayong taon ang iyong anak na babae ay magtatapos sa high school at malapit nang maging 20 taong gulang. As long as she is willing to marry Kennard, Kennard can immediately arrange for you to be a chef in the restaurant there." Tumingin si Lance kina Sofia at Harlan, at nagsimulang magyabang, may mga restaurant, bar, KTV, internet cafe, at ilang apartment sa county si Kennard.
Siya rin ay nagmamay-ari ng higit sa 100 homestay at inn sa aming nayon. Kung ang iyong anak na babae ay nagpapakasal kay Kennard, maaari niyang matamasa ang kaligayahan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at pagkatapos ng iyong anak na lalaki ay makapagtapos, maaari ring ayusin ni Kennard na siya ay maging isang manager sa isang hotel, at ang iyong buong pamilya ay maaaring tumanggap ng preferential treatment. Naunawaan ni Jeric na si Lance ay dumating ngayon upang hilingin sa kanyang kapatid na pakasalan si Kennard pagkatapos ng pagtatapos ng high school. Ang kanyang kapatid na si Everly ay maganda at may kat-anji-tanging ugali. Hindi lamang walang babae sa nayon na makakapantay sa kanya, ngunit siya rin ang campus belle sa mataas na paaralan sa county. Dahil dito, maagang nahulog ang mayamang Kennard sa nayon sa kapatid ni Jeric. Ang kanyang ama na si Lance ay madalas na pumupunta sa restaurant ng pamilya ni Jeric para makipagtalo sa Bush at gustong makipag-ugnayan sa pamilya ni Jeric sa pamamagitan ng kasal. Gayunpaman, ayaw ng mga magulang ni Jeric na pakasalan ng kanilang anak si Kennard dahil lamang sa mayaman ito. Bagamat mayaman si Kennard, masama ang kanyang reputasyon. At napakaganda ng academic performance ni Everly. Gusto ng mga magulang ni Jeric na pumasok siya sa unibersidad tulad ni Jeric. Ayaw nilang magpakasal agad siya pagkatapos ng high school. Kaya kahit anong pahiwatig ni Lance noon, nagkunwaring hindi naiintindihan ng mga magulang ni Jeric. Ngayon, direktang sinabi ni Lance na kung ikinasal si Everly kay Kennard, maaari niyang hayaan ang mga magulang ni Jeric na maging chef sa hotel ni Kennard, at ayusin si Jeric na magtrabaho bilang manager sa hotel pagkatapos ng graduation. Ito ang unang pagkakataon na nagpahayag ng ganoong alok si Lance. Ibig sabihin hindi na makapaghintay si Kennard. Pagkatapos ng lahat, si Kennard ay 34 na taong gulang na ngayong taon. Dahil successful ang career niya, syempre nagmamadali siyang magpakasal. Umabot sa punto si Lance, ngunit natahimik si Harlan at ang kanyang asawa. Syempre ayaw nilang hayaan ang kanilang anak na pakasalan si Kennard. Hindi lang walang nang ahas na guluhin si Kennard sa Springvale, ngunit isa rin siyang bully sa Elmwood. Kung tumanggi sila, walang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Kennard kay Everly. Si Harlan at ang kanyang asawa ay nasa isang dilema. Ngunit sa sandaling ito, sinabi ni Jeric, Tito Lance. Sorry, hindi magpapakasal si Everly sa anak mo. Ano? Bakit? Bulalas ni Lance, puno ng pagtataka at galit ang boses habang nakatingin kay Jeric. Para bang walang galang sa kanya ang hindi pagkakasundo ni Jeric. Nang marinig ni na Harlan at Sofia ang tahasang pagtanggi ni Jeric kay Lance, natakot sila sa loob. Kung malalaman ni Kennard ang hindi pagkakasundo ni Jeric, hindi lang nito malalagay sa panganib si Everly kundi malalagay din sa panganib si Jeric. Mr. Laney, nais lang ni Jeric na pakasalan ng kanyang kapatid na babae pagkatapos nitong makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Agad na pumagitna si Sofia, sinusubukang ipamagitan ang sitwasyon kay Lance. Gayunpaman, kumunot ang noo ni Lance at sinabing, ngunit pagkatapos na makapagtapos si Everly sa unibersidad, 38 taong gulang na si Kennard, at huli na ang lahat. Paano ang pagpapakasal ni Everly kay Kennard pagkatapos ng pagtatapos ng high school, at pagkatapos ay pag-aaral sa kolehiyo? Isang katawa-tawang panukala. Hindi na nakatiis si Jeric at sinabing, Tito Lance, kahit maghintay pa ng 4 na taon ang anak mo, hinding-hindi siya pakakasalan ng kapatid ko. Mas mabuting sumuko na siya sa lalong madaling panahon. Anong sabi mo? Agad na pinandilatan ni Lance si Jeric. Halata namang nagalit siya sa sinabi ni Jeric. Parehong nag-aalala sina Sofia at Harlan para kay Jeric. Hindi nila akalain na magiging mapusok si Jeric para pabulaanan si Lance. Imposibleng mamagitan sila ngayon. Sabik na sabik sila. Gayunpaman, hindi natakot si Jeric, at sinabi ang bawat salita, sabi ko, mas mabuting sumuko na ang anak mo. Hinding-hindi ikakasal ang kapatid ko. Anak mo. Magaling sinabi. This is the first time I've seen such a arrogant old guy that want to forcefully matching someone else's sister. Nabubuhay pa ba siya sa isang feudal na lipunan? Talagang sinayang ng taong iyon ang kanyang buhay. Hindi na kinaya ng mga bisita si Lance.
Nagpalakpakan sila nang marinig ang sinabi ni Jeric. Si Lance ay nanginginig sa galit, tinuro si Jeric at ang kanyang mga magulang, at galit na sinabi, ikaw. Maghintay at tingnan. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng restaurant na may galit na mukha. Kabanata 43. Pagkaalis ni Lance na nagtatampo, sumimangot si Sofia sa kanyang mukha, habang si Harlan ay nanatiling tahimik, ang kanyang kilos ay sumasalamin sa isang mabigat puso. Ang dahilan ay tinanggihan ni Jeric na ipakasal si Everly kay Kennard at itinaboy si Lance sa galit. Sa kanilang opinyon, siguradong sasabihin ito ni Lance kay Kennard kapag bumalik siya. Kung alam ni Kennard ang tungkol dito, paano niya pakakawalan si Jeric? Pareho silang nag-aalala kay Jeric. Natapos ang pagkain ng mga customer at binayaran ang mga bill kay Sofia. Bago umalis, nag-promise sila na kung magbubukas ng restaurant si Sofia sa Oakhaven, siguradong tatangkilik sila doon. At hindi lang nila iyon sinabi, kundi iniwan din ang kanilang mga numero ng telepono. Mas maganda ang mood ni Sofia at nakangiting pinaalis ang mga masigasig na customer na ito. Matapos paalisan ng mga customer, muling tumahimik ang restaurant. Pagkaupo sa upuan, nawala ang ngiti sa mukha ni Sofia at napabuntong hininga siya. Alam ni Jeric kung bakit mukhang problemado ang kanyang mga magulang. Ngumiti siya at sinabi sa kanyang mga magulang, Nay, Tatay, ano po? Bakit parang malungkot ka kapag bumalik ako? Bumantong hininga si Sofia at sinabing, Siyempre nag-aalala ako sa sobrang galit ni Lance sa'yo. Si Kennard ay isang thug, at tiyak na masasaktan kanya kapag nalaman niya iyon. Iiyak na si Sofia habang nagsasalita. Ang kanyang anak na babae at anak na lalaki ay sinadya ang mundo para sa kanya. Ang pag-iisip lamang ng anumang nangyayari sa kanila ay pumuno sa kanya ng malalim na pagkawasak. Tignan mo. Bakit ang lungkot mo? Huwag kang mag-alala. Sa akin, hinding-hindi ko hahayaang saktan ni Kennard ang anak natin. Kumuha si Harlan ng tisyo sa mesa at iniabot sa asawa. Nakonsensya si Jeric. Kung alam niya lang na mag-aalala ang mga magulang niya sa kanya, hindi niya sana hinarap ng personal si Lance ngayon. Sa halip, hinarap niya ang sitwasyon ng maingat. Gayunpaman, ang nangyari ay nakaraan na ngayon at hindi na mababago. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay pigilan ang kanyang mga magulang na mag-alala sa kanya. Tumingin si Jeric sa kanyang mga magulang at sinabing, Nanay at Tatay, kung nag-aalala kayo na saktan ako ni Kennard, hindi ninyo kailangang. Ang kaklase kong si Gerald ay matalik kong kaibigan. Siya ay anak ng isang sikat na martial arts family sa Oakhaven at magaling sa martial arts. Sa kanya, walang makakasakit sa akin. Pagkarinig nito, napatingin agad sina Sofia at Harlan kay Gerald. Bagamat malakas ang pangangatawan ni Gerald, nag-aalalang sinabi ni Sofia, ang mga nasasakupan ni Kennard ay pawang malalakas, mabangis, at mabisyo, at may mga bakal na tubo at kutsilyo ang mga ito bilang sandata. Kaya mo ba talaga silang talunin mag-isa? Hindi inaasahan ni Gerald na sasabihin ni Jeric na galing siya sa martial arts family. Ngunit sa harap ng pagdududa ng ina ni Jeric, hindi ito matanggap ni Gerald, isang Special Forces soldier. Nakita niya ang isang poste sa sulok ng dingding, halos ang lapad ng kanyang palad, at mga 60 pulgada ang haba. Ito ay isang poste na maaaring matagpuan sa bawat sambahayan sa kanayunan, na kayang buhatin kahit isang kargada na 220 pounds. Ang poste ay nagtataglay ng katangian ng pagiging matibay at nababanat. Tumayo si Gerald, dinampot ang poste sa sulok, at sinabi sa ina ni Jeric, Mrs. Agosta, ayaw mo bang mawalan ng poste? Natarante si Sofia nang sumagot siya ng, anong problema? Sabi ni Gerald, if you don't mind lose a poste, I can use it to show you my martial arts. Paano naman? Sina Sofia at Harlan ay nagpalitan ng naguguluhan na mga tingin, na parehong nag-iisip, maaari ba talaga nating masaksihan ang husay sa martial arts ni Gerald sa pamamagitan ng poste na ito? Bagamat puno ng pagdududa, tumango pa rin si Sofia kay Gerald, use it as you please. Isang poste lang. May ilang poste sa bahay, kaya hindi magiging problema kung mawalan ng isa,
pero naisip nila kung para saan ang gustong gamitin ni Gerald nitong poste. Nang makitang pumayag si Sofia, agad na sinabi ni Gerald kay Jeric. Jeric, tulungan mo ako. Nakuha ni Jeric ang poste mula kay Gerald at nagtanong, ano ang susunod kong gagawin? Hindi agad nakasagot si Gerald. Sa halip, inilipat niya ang mga mesa at upuan sa magkabilang gilid, nag-iwan ng malaking espasyo. Pagkatapos ay tumayo si Gerald sa gitna ng maaliwalas na espasyo, ibinuka ang kanyang mga paa, bahagyang yumuko ang kanyang mga tuhod, inilagay ang kanyang mga kamao malapit sa kanyang baywang, at gumawa ng karaniwang martial arts squat. Pagkatapos noon, tumingin si Gerald kay Jeric at sinabing, Jeric, gamitin mo ang lahat ng lakas mo para hampasin ang likod ko gamit ang poste sa kamay mo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Sofia at Harlan at sabay-sabay silang sumigaw, hindi. Ang dahilan ng pagpigil sa kanya ay naisip nila na kapag binasag ni Jeric ng poste ang likod ni Gerald ay tiyak na masisira ang gulugod ni Gerald. Maaari itong magdulot ng malubhang kahihinatnan, maging ang kamatayan. Gayunpaman, kalmado ang kay Gerald, at nakangiting sinabi niya kina Sofia at Harlan, Mr. and Mrs. Agosta, please rest assured. Kaya ko, makatiis sa suntok ng poste. Hindi siya nagyayabang, sa hukbo, tinadtad niya ang mga brick gamit ang kanyang mga palad at pinalo ng mga latigo at pamalo sa lahat ng oras. Ang kanyang mga buto at laman ay sinanay na maging lubhang matigas, kaya hindi na siya natatakot sa isang suntok mula sa isang poste. Tumingin si Gerald kay Jeric at umungol, Jeric, halika na. Alam ni Jeric na kaya ni Gerald ang isang suntok mula sa poste at mahigpit na hinawakan ng dalawang kamay ang poste. Sumunod, ibinaba ni Jeric ang poste sa kanyang mga kamay patungo sa likuran ni Gerald. Bang! Isang nakakatakot na tunog ang umalangaw-ngaw sa silid. Si Sofia na nakatingin sa gilid ay napasigaw sa takot. Sa isang kaluskos, ang poste na tumama sa likod ni Gerald ay hindi inaasahang nahati sa dalawang bahagi. Ang kalahati nito ay nasa mga kamay ni Jeric, habang ang kalahati ay nahulog sa lupa. Si Sofia ay namumutla at humihingal sa takot, habang si Harlan ay parehong nabigla. Gayunpaman, kahit nasira ang poste, hindi nasaktan si Gerald, na parang walang nangyari. Tumayo siya at bahagyang yumuko kina Sofia at Harlan, Mr. at Mrs. Agosta, humihingi ako ng paumanhin sa pag-alala sa iyo. Nakabawi sa pagkabigla sina Sofia at Harlan at nagtanong, okay ka lang ba talaga? Nakangiting sabi ni Gerald, huwag kang mag-alala, Mrs. Agosta. Ayos lang ako. Matapos sabihin iyon, tinapik-tapik pa ni Gerald ang kanyang dibdib gamit ang kanyang palad, idiniin ng, I'm perfectly fine. Nang makita ito, sa wakas ay tiniyak ni Sofia at ng kanyang asawa sa kanilang sarili na si Gerald ay hindi nasaktan, at nakaramdam sila ng ginhawa. Pagkatapos ay napatingin ang dalawa sa sirang bahagi ng poste sa lupa at laking gulat nila. Pati poste nasira, pero ayos naman siya. Kumbinsido sila na ang galing ni Gerald sa martial arts ay hindi kapani-paniwala. Nag-aalala sila na mag-higanti si Kennard kay Jeric noon. Pero matapos makita ang galing ni Gerald sa martial arts, gumaan ang pakiramdam nila. Inilipat nina Gerald at Jeric ang mga mesa at upuan pabalik sa kanilang orihinal na posisyon. Nay, babalik ba si Everly bukas? Inilagay ni Jeric ang mga mesa at upuan at tinanong si Sofia. Sabi ni Sofia, may mga tutor session siya ngayon, at pupunta siya sa birthday party ng kaklase niya sa gabi, kaya pupunta siya. Balik bukas. Tumango si Jeric, ang kanyang kapatid na babae ay senior na sa high school at kukuha ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo sa lalong madaling panahon, madalas ay may mga dagdag na sesyon ng tutor. Sa sandaling ito, nakita ni Jeric sa pamamagitan ng kanyang God's Eye na maglalasing ang kanyang nakababatang kapatid na si Everly sa isang karaoke club ngayong gabi, habang pinaplano nitong dumalo sa birthday party ng isa sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos ay ibibigay siya sa isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim, nasasamahan siya sa isang itim na Audi bago maglaho sa gabi. Kaya siya. Sa huli, sa kanyang pagkalasing at walang malay, si Everly ay dadalhin sa isang silid ng hotel ng mga lalaking ito na nakaitim.
Isang kalbong lalaki na may matalas na mata, isang gintong kwinta sa kanyang leeg, at isang tigre at leopard tattoo sa kanyang braso ang lalabas sa Senador Airy. Sa sandaling nakita ni Jeric ang kalbong lalaki, nakilala niya agad ito bilang si Kennard, na laging may hawak na interes sa kanyang kapatid na babae. Nawala ang imahe sa God's Eye ni Jeric, at muling bumalik sa realidad si Jeric. May kislap ng kabangisan sa kanyang mga mata habang iniisip niya, Kennard, how dare you hurt my sister? Pinahahalagahan ng kapatid at mga magulang ni Jeric ang kanyang puso. Kung mangangahas si Kennard na saktan ang kanyang kapatid, tatawid siya sa isang hangganan na hinding-hindi matitiis ni Jeric. Ang sinumang maglakas loob na tumawid sa hangganang iyon ay haharap sa malalang kahihinatnan. Kabanata 44. Sa pasukan ng Springvale ay isang marangyang tatlong palapag na villa. Bagamat ang villa na ito ay hindi kasing high-end gaya ng mga villa sa lungsod, ito ay kapansin-pansin at maluhos sa isang nayon tulad ng Springvale. Ito ang villa ni Kennard. Sa sandaling ito, galit pa rin si Lance, nakaupo sa sofa sa sala. Iniisip ang sinabi ni Jeric sa kanya, siya ay labis na nanlumo at hindi komportable. Kinuha niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at tinawagan ang kanyang anak na si Kennard. Mahirap para sa kanya kung hindi niya ilalabas ang kanyang galit. Nang makalusot na ang telepono ay sinagot na ni Kennard ang malakas na boses, halata naman dahil lagi siyang bossing sa iba. Dad, tinawag mo ba ako dahil nangako sina Harlan at Sofia na ikakasal sa akin si Everly? Ngumuso si Lance at galit na sinabi, Kenny, makinig ka, pumunta lang ako sa bahay nila para tanungin sila tungkol sa kasal nila ni Everly, walang tonanggahasang pabulaanan ang mga magulang niya, pero si Jeric. Tay, ano ang ginawa ni Jeric? Sa telepono, naging malamig ang boses ni Kennard. Galit na sabi ni Lance, sinabi niyang hindi niya ipapakasal sa iyo ang kanyang kapatid, at hiniling niya na sumuko ka na. Medyo mayabang siya. Ngumisi si Kennard. Dad, dahil masipag siyang maglaro, ipapakita ko sa kanya kung sino ang may huling say sa Springvale. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin sa galit, anak, kailangan mo siyang parusahan, galit na galit ako sa kanya. Tay, huwag kang mag-alala. Pumayag man sila na pakasalan ako ni Everly o hindi, kailangan kong makuha ang babaeng gusto ko. Pagkatapos ng ginawa, maaari na lamang silang magkasundo. Sa telepono, desidido si Kennard at nakakakilabot ang tawa nito. Lumiwanag ang mga mata ni Lance at sinabing, anak, mayroon ka bang paraan para makipagtali kay Everly? Well, Dad, pagkatapos ng gabing ito, ipinapangako ko na magsusumamo sina Harlan at Sofia na pakasalan natin ang kanilang anak. Talaga? Ang galing, ipapahiya ko sila kung ganoon. Papa, hayaan mo na ako. Hihilingin ko kay Brooke at sa iba pa na turuan ng leksyon si Jeric at ipaghiganti ka. Okay, anak. Ibinaba ni Lance ang telepono ng may pagmamalaki at mabangis na tingin, Jeric, wait and see. Alas 4 ng hapon, unti-unting bumaba mula sa bundok ang mga turista sa maliit na bayan at handa nang umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang puting BMW ang nagmaneho sa Springvale at huminto sa parking lot hindi kalayuan sa Evermore Diner. Ang hitsura ng BMW ay nakakuha ng atensyon ng mga taga-nayon, na nag-isip kung sino ang nasa kotse. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng BMW at lumabas ang dalawang babae. Kabanata 44. Dalawang magagandang babae sa edad na 20. Ang isa sa mga batang babae ay nakasuot ng isang beige fashionable long dress, na may bahagyang kulot na mahabang buhok at isang magandang hugis itlog na mukha. Nakasuot siya ng salaming pang-araw, malinis ang tungki ng ilong, perpekto ang pakpak ng ilong, at kasing pula ng seresa ang labi. Nakasuot ng mahabang beige na damit, siya ay matangkad at payat, maputi ang balat, balingkinitan ang mga binti, at nakasuot ng isang pares ng matataas na takong nakapareho ng kulay ng damit. Siya ay sunod sa moda, maganda, may hindi nagkakamali na ugali, halos perpekto. Ang ibang babae ay mas mababa sa kanya. Ang babaeng ito ay nakasuot ng nakaistilong t-shirt at maong, ang kanyang buhok ay hanggang balikat, bagaman ang kanyang hitsura ay maaaring 8.5 puntos, siya ay nakasuot ng makapal na pampaganda,
at ang kanyang ugali ay malayo sa ugali ng babaeng iyon. Hinubad ng babaeng nakasuot ng mahabang beige dress ang kanyang salaming pang-araw, ang manipis na kilay at matingkad na mga mata ay nagdagdag ng aura sa kanya, ginawa siyang parang diwata. Mukhang engkanto ang babaeng ito. Iba talaga ang mga babae mula sa malalaking lungsod, tingnan mo ang kanyang ugali, kagandahan at pananamit, nakakamangha. Tingnan mo yung BMW niya. Dapat siya ay mula sa isang mayamang pamilya sa lungsod. Nang makita ng mga babae sa maliit na bayan ang babaeng naghubad ng salaming pang-araw, pareho silang naiinggit at nagseselos, at umalis habang nag-uusap. Ang batang babae sa beige long skirt na may kakaibang ugali ay tumingin sa restaurant ng pamilya ni Jeric, lalo na ang sign na, Evermore Diner. Lillian, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang kakaiba sa malayong Springvale na ito. At ano ang mayroon kay Jeric? Ang isa pang batang babae, ay tumingin sa Evermore Diner at sinabi sa batang babae sa beige dress, kumikibot ang kanyang bibig. Puno ng paghamak ang tono niya. Hindi nagpaliwanag si Lillian kundi sinabi sa kanya, Celia, tara at tingnan natin. Miss Morales, anak ka ng mayor ng Oakhaven, ang campus belle ng Oakhaven Film Academy, at isang sumisikat na bituin sa entertainment industry. Gusto mo ba talagang makipagbalikan sa kawawang brat na ito, Jeric? Sabi ni Celia kay Lillian na may pagmamakaawa. Magkaklase sila ni Lillian mula junior high school hanggang universidad. Pareho silang lumaki sa Elmwood, at pareho silang may kilalang pamilya. Ang ama ni Lillian ay dating mahistrado ng county ng Elmwood. Nang maglaon, patuloy siyang na-promote at ngayon ay alkalde ng Oakhaven. Samantalang ang ama ni Celia ay isang mayamang negosyante. Pareho silang nagmula sa mga may kaya sa pamilya, at sabay silang nag-aral at sabay-sabay na napasok sa Oakhaven Film Academy, kaya matalik din silang magkaibigan. Gayunpaman, sina Lillian, Celia at Jeric ay magkaklase noong high school. At deskmate sina Lillian at Jeric. Bagamat ang dalawa ay magkasundo araw at gabi sa loob ng 3 taon sa high school, sa huli ay napasok sila sa magkaibang universidad. O sa halip, minsang nakipag-ugnayan si Lillian kay Jeric, ngunit sadyang dumistansya siya rito. Nang maglaon, nabalitaan niyang nakikipag-date si Jeric sa isang babaeng nagngangalang. Keep in touch kasi sila. Kahit ano, kaya hindi na siya nakipag-ugnayan sa kanya. Sa pagkakataong ito, bumalik siya mula Oakhaven sa Elmwood para bisitahin ang kanyang lola. Gayunpaman, pagkatapos bisitahin ang kanyang lola, sa wakas ay nagmaneho sila ni Celia sa Springvale, na napakalapit sa county. Bagamat sinabi niyang pumunta siya upang makita ang mga bulaklak sa Springvale, hindi pa ito ang panahon kung kailan namumukadkad ang mga bulaklak. Pangunahing pinuntahan niya ang bayan ni Jeric at ang restaurant ng kanyang pamilya. Sa taglamig ng 3 taon ng high school, dinala siya ni Jeric sa restaurant ng kanyang pamilya upang kumain ng masasarap na pagkain na niluto ng kanyang ina. Lumipas man ang mahigit 1 taon, naalala pa rin ni Lillian ang mainit na ngiti ng kanyang ina. Siyempre, ang higit na humanga kay Lillian ay ang mga bulaklak na kasing puti ng nyebe noong taong iyon, sa buong kabundukan at kapatagan. At ang isang bulaklak ay inilagay niya sa kanyang buhok, na nagsasabi na siya ay kaakit-akit sa yumayabong edad bilang ang bulaklak. Kabanata 45. Lahat ng magagandang alaala at emosyon ay umaagos sa puso ni Lillian. Gayunpaman, unti-unti siyang kumalma. Ayaw ni Celia na madamay pa siya kay Jeric. Gayunpaman, gusto pa rin ni Lillian na bisitahin ang restaurant ni Jeric. Tutal, noong 3 taon ng high school, masiglang tinatrato siya ng ina ni Jeric. Naalala pa niya ang mabait at masayang ngiti ng kanyang ina. Bagamat alam niyang hindi na sila babalik ni Jeric sa magagandang araw ng high school. Gusto pa niyang pumunta sa yung maliit na restaurant. Kaya sabi niya kay Celia, well, bibisita lang kami doon. Hindi big deal. Fair na. Pagkatapos magsalita ni Lillian, dinala niya ang nag-aatubili na si Celia sa restaurant ni Jeric. Gayunpaman, pagkaraan pa lamang nila ng ilang hakbang, nakita nila ang ilang malalakas at matitibay na binata na may mabangis na ekspresyon.
Ang ilan sa kanila ay armado pa ng mga sandata tulad ng mga bakal na tubo, at nagyayabang sa restaurant ni Jeric. May kutob si Lillian na ang mga kabataang ito, na tila hindi mabait, ay pumasok sa restaurant ni Jeric, at baka may mangyari na masama. Nakahanap din ng mali si Celia at sinabi niya kay Lillian, "Lillian, mukhang na-provoke ng pamilya ni Jeric ang ilang tao na hindi dapat ma-provoke. Mas mabuting hindi na tayo pumunta doon." Gayunpaman, ang mga mata ni Lillian ay matatag at walang takot, at sinabi niya, "Hindi. Titingnan ko. Kung may mangyari sa pamilya ni Jeric, magulo iyon." Pagkatapos magsalita, naglakad si Lillian papunta sa restaurant ni Jeric. Kasabay nito, napansin din ng ilang taga-nayon na may mali at tahimik na naglakad patungo sa bahay ni Jeric para manood ng saya. Halos gabi na. Para sa hapunan ng mga bisita, si Harlan at ang kanyang asawa ay abala sa kusina. At abala rin sina Jeric at Gerald sa paglilinis ng mesa at pagwawalis ng sahig, paghahanda para sa hapunan ng mga bisita sa gabi. Habang nagwawalis ng sahig, napaisip si Gerald kung bodyguard ba siya o tagalinis ng restaurant. Baka pareho. Gayunpaman, ang pagwawalis ng sahig ay isang pirasong cake lamang para kay Gerald. Naramdaman pa niya na medyo maganda ang trabahong ito. Sa oras na ito, ang mga yabag ay nagmumula sa labas, at maraming tao ang dumating. Tumangala sina Jeric at Gerald at nakitang pumasok ang ilang kabataang lalaki na may malungkot na ekspresyon, lalo na ang mga sandata sa kanilang mga kamay. Akala nila ay narito ang grupo ng mga tao para manggulo. Ang pinuno ay isang lalaking nasa edad 30s, na may maikling buhok, isang gintong kwintas sa kanyang leeg, at isang pulse eret sa kanyang kanang palso. Agad na nakilala ni Jeric na ang taong ito ay si Brooke. Pinsan siya ni Kennard. Mataba siya at malakas, kasing sama ni Kennard. Lahat ng tao sa Springvale ay takot sa kanya. Ipinagkatiwala sa kanya ni Kennard ang pamamahala ng higit sa 100 mga inn at homestay sa maliit na bayan, at nagtatag ng isang chain ng mga kumpanya ng inn sa Springvale. Ang mga kasama niya ay mga security guard ng chain company. Pinuprotektahan sana ng mga security guard ang kaligtasan ng mga pasahero ng inn, pero sa totoo lang, lahat sila ay mga idle gangster. Matapos marinig ang tunog, lumabas si Sofia mula sa kusina at laking gulat niya nang makita si Brooke. Tapos ngumiti siya at sinabi kay Brooke, "Brooke, nagugutom ka na ba at dito ka na maghapunan?" Ngumisi si Brooke, "Mrs. Agosta, tama ka, gutom na gutom ako ngayon, ipagluto mo kami ng masarap na pagkain, dapat mga inihaw na tupa at isda. Magbabayad kami kahit magkano." Agad namang tumango si Sofia, "Sure, I'll ask Jeric father to prepare right now." Pagkatapos magsalita ay nagplano si Sofia na pumunta sa kusina. Gayunpaman, pinigilan siya ni Jeric at sinabing, "Nay, sandali lang." Natigilan si Sofia at inisip kung ano ang gagawin ni Jeric. Si Brooke at ang iba ay umupo sa paligid ng isang mesa. Nagtaka din sila kung ano ang gustong gawin ni Jeric. Tumingin si Jeric kay Brooke at sinabing, "Okay lang na kumain ka ng masasarap na pagkain, ngunit kailangan mong pangalanan ang mga pagkain gusto mo." Tumawa si Brooke. Anong nerd, hindi gumagana ang utak niya. Ihain ang lahat ng ulam sa iyong restaurant, gusto ko silang lahat. Nang marinig ng iba na tinawag ni Brooke na nerd si Jeric, nagtawanan silang lahat. Hindi na kayanan ni Gerald ang kay-abangan ni Brooke at ng iba pa, kaya kinuyam niya ang Wallis at gusto niyang turuan sila ng leksyon. Gayunpaman, pinigilan ni Jeric si Gerald sa pamamagitan ng mga mata. May kabuuang 30 ulam tayo, kabilang sa mga ito ang pinakamahal ay ang inihaw na manok, tonic drink, rice noodles, at mac and cheese. $60 sa kabuuan. Mangyaring magbayad muna, at magluluto kami, sinabi ni Jeric sa kanila ang mga specialty dish ng restaurant at ang presyo. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Brooke. Tumingin siya kay Jeric at sinabing, "Ano ang sinabi mo? Kailangan muna nating magbayad." Kalmado si Jeric at sinabing, "Tama. Nauuna ang pagbabayad bago kumain. Ito ang tuntunin sa lungsod." Hiniling ni Jeric kay Brooke at sa iba pa na magbayad muna, hindi dahil may ganoong tuntunin sa lungsod, ngunit dahil sila
Kilalang kilala. Halos lahat ng mga restoran sa maliit na bayan ay nagdusa mula dito. Ngunit sa kabila nito, dahil sa kakulaitan ni Brooke, walang nang ahas na hingin sa kanya. Pera. Siyempre ayaw magparaya ni Jeric kay Brooke at sa iba pa tulad ng iba. Anak, natatakot ka ba na hindi magbabayad si Brooke? Agad na tumayo mula sa upuan ang isang binata na may tattoo na endurance sa braso, tinuro si Jeric at agresibong sinabi. Ngumisi si Jeric, tumingin sa mayabang na binata, at sinabing, "I'm sorry, tama kayo, kayo ay kilalang kilala sa hindi pagbabayad ng pagkain sa iba't ibang restaurant sa bayan. Ang aking maliit na restoran ay hindi kumikita ng maraming pera, mangyaring maunawaan. Brat, anong sabi mo? Kailan tayo kumain at uminom ng libre? Subukan mong magsalita muli ng walang kaparirikan." Kaagad, ang mga kabataang lalaki sa paligid ni Brooke ay nagsimulang sumigaw. Nalaman ni Sofia na ang mga bagay ay nasa masamang paraan, at nagmamadaling sinabi sa galit na mga kabataang ito, "Huwag kang magalit, nauuna ang pagkain bago ang bayad. Ipagluluto kita." Ngunit bago umalis si Sofia, dumating ang malamig na boses ni Jeric na walang puwang para sa negosasyon, "Hindi pwede, ngayon kung may hindi muna nagbabayad, umalis ka na mag-isa." Nagulat si Sofia at naisip, pinapaalis nito ang customer. Mahigit 2 taon na niyang binuksan ang restaurant, at palagi niyang tinatanggap ang mga bisita ng may ngiti. Wala pa siyang pinalayas na bisita. Higit pa, ang itinaboy ni Jeric ay si Brooke. Nagulat din ang mga taga-baryo na nanunood ng saya sa labas ng pinto, pati na sina Lillian at Celia na kararating lang, sa sinabi ni Jeric. Sa mga oras na ito, sa wakas ay nagalit si Brooke, na kanina pa nakaupo, at direktang binaligtad ang isang mesa. Sa isang putok, bumagsak ang mesa sa lupa, at ang mga kubyertos at tasa na orihinal na nasa mesa ay nahulog lahat sa lupa.